Yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako ito, okay naman. Well, ano nga bang pag-uusapan natin ngayong araw? Ang pag-uusapan natin ay ito, isa sa pinaka tinatanong sa akin sa comment section, no? At pinaka nire-request na video. Kasabwat, gaano nga ba talaga kahaba yung needle kapag nagtatattoo ka? Okay, so yan, medyo mahirap sagutin yan kasi iba-iba tayo ng style ng pagtatattoo, no? So sasagutin ko yan, pero magbe-base lang ako dun sa ginagawa ko o yung sa kung gaano kahaba na needle yung ginagamit ko. Okay? So, sabay ko na rin ngayon, no, i-unbox ko kasi yung orders ko na dumating, yung order ko na dumating, no, kasi dumating na yung mga in-order kong needles, no. Papakita ko din sa inyo kung ano rin yung mga needles na ginagamit ko kasi nag-replenish ako at halos eto na rin lahat yung mga ginagamit kong needles, anong mga sizes yung ginagamit ko. Okay? Yan. Pero bago tayo magsimula, no, kung bago ka sa channel na to or kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na rin yung bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday, 7 PM, nag-upload tayo ng bagong video. Okay? Yan. Like nyo na rin yung video kung nagugustuhan nyo yung mga videos na ina-upload natin. No? Yan. At natutuwa naman ako kasi medyo nakakabawi-bawi na tayo sa mga views kasi medyo nabawasan yung mga views natin, no, dahil sobrang tagal nga natin nawala. Yan, so pag-usapan natin yan, pero intro muna tayo. Yun! Okay! And we're back! So, ayun, ang pag-uusapan natin ay yung mga needle or kung gaano kahaba yung needle na dapat na ginagamit mo. Okay? Again, disclaimer lang, hindi ito yung talagang di ko lang kung standard to or ano, pero ang gagamitin ko kasing basehan is yung ginagawa ko, no? So, ganito yung mga ginagamit ko na needle sa pagtatattoo or ganito kahaba, depende kung sa anong ginagawa ko sa tattoo. Okay? Pero discuss muna natin ano nga bang needle yung ginagamit ko. Okay? So sakto, sabi ko nga, unbox natin yung order ko. So ang ginagamit ko pong needle ay Aurora. Yan. Ito yung ginagamit kong needle, cartridge siya dahil ngayon mas madalas ako naka-pen type. Kaya cartridge talaga yung gamit ko. So, kasabot, ano nga ba yung or gaano nga ba kahaba dapat yung ginagamit? Pero, bago natin simulan yan, no, ito yung mga klase ng needles na ginagamit ko. So, sa liner, meron po akong 3RL. Yan. Ginagamit ko siya madalas for detailing at para sa mga maninipis na linya or sa mga minimalist na tattoos. Yan. So, yan yung ginagamit ko. 3RL and 5RL. Yan. Tapos, meron din tayo ditong 7RL. Yan. Ito, ginagamit ko siya kapag medyo malalaki yung designs. Kasi, syempre, pag malaki na yung design, pangit naman kung sobrang nipis ng liner na ginagamit natin. Pero, ayan, mostly 6 yung ginagamit ko na mga needles. So, yun yung sa mga liners ko. At meron pa akong isang ginagamit, 9 round shader. So, eto, ginagamit ko rin siya, hindi lang pang shade or pang color pack. Ginagamit ko rin siya pang linya, no? Hindi nga lang siya kasing sobrang linis ng mga liner talaga, ng round liner. Pero, kapag makapal kasi yung gagawin mo, okay naman yung round shader. Yan. So, eto, 4 yung pinaka ginagamit ko na pang linya. Again, Aurora po yung gamit ko. Yan. Bagong dating yan. Bagong bago.
So, sa mga gusto magpa-tattoo, bagong replenish yung mga supply natin. Yun. So, ano pa? Eto, gumagamit din po ako ng shader. Yan. So, shader, ang ginagamit ko is Magnum 1. Okay? So, Magnum 1, may video tayo kung paano mo malalaman or kung anong klase nga ba yung mga needles na ginagamit. So, ito, Magnum 1 yung ginagamit ko for shading. Yan. So, tatlo yung ginagamit ko. Hindi ko makita kung nasan yung iba. Pero ito, para sa malalaking pyesa, I'm using 15 Magnum 1. And I also have 7 Magnum 1. Yan. Tapos, meron din akong 5 Magnum 1. Tapos, yung 7 Magnum ko, dalawang klase. Yung isa, 7 round Magnum. Nakatabi siya dun eh. Hindi ko na nailabas. Kasi, bala ko lang talaga ipakita yung mga in-orders ko. Mga in-order ko. Yan. So, ito, hindi lang pala needles yung mga dumating sa akin. No? Nag-order din ako ng tape. Tapos, ito, ano tawag mo dito? Surgical skin marker. At ito rin po yung ginagamit ko for pag-freehand or kapag hindi na kompleto yung stencil. Yun. Sobrang ganda na ito mga kasabwat. Again, dito sponsored, pero ito talaga yung ginagamit ko. Ayun yung brand niya. Tondaus. Pero ito yung brand niya. Sobrang tagal niya matanggal. Hindi siya madaling mabura. Tapos kulay purple din siya. Mahalo din dun sa stencil kapag may mga nakulang na stencil, dinudugtungan ko yun. Ito yung ginagamit ko. Pero dalawa yung ginagamit ko pag nag-freehand ako. Ito, tsaka yung surgical din to. Ay, hindi pala siya. Marker din to, pero kulay black naman siya. Siyempre, para mas kitang-kita. No? Kapag nag-drawing tayo gamit to, dinadagdagan ko na ito. Yan. So, katulad din ng surgical skin marker, dalawa rin siya. Isang manipis. Yan. Tapos isang makapal. Yun. So, ito yung ginagamit ko. Yun. So, balik na tayo sa topic natin. Since nakita nyo na yung mga needles na ginagamit ko. Okay. So, for lining, eto, pakita ko na lang dito. Ito yung ginagamit ko for lining. Yan. So, I use this for ganito kahaba yung ginagamit ko for dot work and for details. Yan. Medyo mahaba yung nakalabas sa kanya. Hindi ko na bibigay yung saktong sukat. Tansyahin nyo na lang kasi kahit ako hindi ko naman siya sinusukat kung ilang millimeters ba yung nakalabas na karayom. Pero, ganyan, medyo mahaba. Hindi naman buo na yan yung binabaon ko. Pero mas gusto kasi yung medyo mahaba. Especially for details para hindi ganong makalat kasi kapag ganyan eh. So medyo mahaba siya. Ganyan din ako sa lining. Pero again, hindi ko binabaon ng todo. Okay? Kasi pag medyo mahaba yung nakalabas sa kanya, hindi siya masyadong makalat kapag nagtatattoo ka. And mas kitang-kita mo kung nalilinyahan mo ba yung stencil na kinabit mo. Okay? Yan. Pangalawa, for color packing, eto, ganyan kahaba yung ginagawa ko. Kasi medyo, pag color packing kasi medyo dire-diretso yan. Tapos medyo may diin ng konti. Kaya hindi masyadong mahaba. Tsaka para hindi na rin tayo masyadong nagtatansya kapag masyado kasing mahaba. Pag tinatansya natin, or kapag nagkukulay tayo, tinatansya pa natin kasi medyo mahaba yung nakalabas. So pag nagko-color pack ako, medyo mahaba lang ng konti yung nakalabas. Okay? Eto, medyo mahaba din to. For stippling, halos parehas din sa ginagamit ko for dot work. Kasi halos parehas lang naman siya. Pero ayan, again, for stippling, para sa mga nalilito, kung wala kayong idea kung ano yung mga sinasabi kong jargons para sa inyo yung stippling, color packing, or dot work, may video tayo dyan. Check nyo yung mga styles ng pag-shade, paglaline. Hanapin nyo na lang dyan sa mga videos natin. So yun, ganito yung ginagamit ko for stippling. Okay? Yan. Tapos, for smooth shading, ito naman yung ginagamit ko. Yan. Medyo konti lang yung nakalabas. Kasi para kapag gumagalaw kasi siya, may times na nawala talaga siyang tumatama habang kinakayod mo yung balat. Habang kinakamot mo yung balat. So, doon mas lumalabas na smooth yung shading niya. Yan. Ako, mas preferred ko talaga yung smooth shading
kesa sa pepper shading or stippling, mas trip ko yan. Yan yung pinakamadalas kong ginagamit. Yan. So, isang reason din, or isang type din ng paggawa ng smooth shading is yung isang needle na ginagamit ko, yung round magnum. So, kapag naka-round magnum ka, mas smooth yung pag-shade mo. So, kaya meron akong round magnum tsaka magnum 1. Okay? Yan. So, yun yung ginagamit ko for smooth shading. So, hindi lang. So, kahit naka-round magnum ako, maikli lang din yung nakalabas. So, yun. Ganun. Kahit magnum 1 yung gamit ko or round magnum, basta smooth shading, maikli lang yung nakalabas sa dulo nung cartridge. Okay? And eto, last is whip shading. Yan, whip shading. Kung wala kayong idea, panoorin yung videos natin about shading para maintindihan nyo at kung bakit din ganito. So, sorry, Shopee daw. Yan, so, for whip shading naman, yan, parang color packing din. Medyo mahaba rin yung nakalabas sa kanya. No? Actually, iniisa-isa ko pa, pero parehas lang din siya. Whip shading and color packing, ganun din kahaba yung ginagamit ko. Nagdedepende lang din siya. Siyempre, lalaruin mo din yung voltage ng machine mo. Okay? So, sa voltage naman, may video din tayo dyan. Hindi ko na sinama dito yung voltage na ginagamit ko kasi depende yan sa machine na ginagamit mo. Okay? At sa style din ng pagtatattoo mo. Kung mabilis yung kamay mo or mabagal yung kamay mo, doon din nagdedepende yung voltage ng machine mo. And again, pati sa stippling, pati sa whip shading, pepper shading, nagdedepende rin yan sa voltage na gamit mo. Hindi lang sa haba ng karayong. So, kailangan titimplahin mo talaga. Okay? Yan. So, ano pa ba? For bloodlines. For bloodlines, usually ako pag bloodlines, ang ginagawa ko is para ding yung minsan, depende talaga. Minsan, ginagamit ko rin siya or yung haba ng karayom niya is parang sa dot work din and details. Pero minsan naman, iniiklian ko ng konti. Depende rin sa balat ng customer or sa pwesto ng pagtatatuan nyo. Pero again, kahit saan mang pwesto yan, nasa pagbabanat ng balat yan. Pero yun, for bloodlines, gamit ko rin is parang pang details or pang lining, pero mas maikli ng konti. Yun. Ano pa nga ba? If you have any questions or meron akong hindi nabanggit, gusto nyo itanong sa akin, gusto nyo gawan ko ng video, comment lang kayo sa baba para masundan natin. Kasi, syempre, hindi naman lahat na nasasagot natin sa isang video lang. Okay? Yun lang naman. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. Kung nagustuhan nyo to, like nyo na yung video. At again, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na yung bell icon para na-notify ka tuwing may bago tayong video. Okay? Yun lang naman. Peace out.